Okay, dumako na po tayo dito sa mainit na topic tungkol po kay Marcoleta. Pakinggan po natin to. Ngayong linggo, nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil po sa tinanggap daw niyang 75 million pesos noong 2025. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kakasuhan din ang tatlong personalidad na nagbigay nito sa kanya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Yan. Siya po ang umamin. Mga karayuma, mga kababayan, linawin lang po natin Siya po ang umamin sa kanyang pagkakasala. Tandaan po natin, kapag ikaw ay government official, linawin ko lang po mga kababayan, mga karayuma. Kapag ikaw ay government official, mga karayuma, bawal kang tumanggap ng anumang regalo. Sasabihin ng iba, katulad ni Leviste, di dapat lahat ng senador tanggal na. Siya po mismo ang umamin. Siya po mismo ang nagmayabang. Yung ibang senador po, hindi po sila umaamin. Aray ko. Siya, inamin niya. At bukod doon, pinagmayabang niya na hindi niya sinunod yung batas. Aray ko. Yan po ang katotohanan. Hindi niya sinunod yung batas. Ba't yung kakampihan yan? Aray ko. Ha? Di ba? Ba't yung kakampihan yan? Aray ko. Diretso. Dr. Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon. Tama, kongresista na po siya kung saan galing siya sa private individual. Linawin po natin kung sana po galing siya sa private individual. Congressman Marcoleta na po siya noon, tumatahol na siya. Warp, warp! Aray ko. Diba? Tumatahol na siya noon. Warp, warp! Kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlong nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Si Mike Defensor, nanginginig na yung betlog. Aray ko. Si Mike Defensor po, nanginginig na ang betlog. Bakit? Aray ko. Ladies and gentlemen, this is my first set. Day, paupuday, started in old aquarium. Aray ko. NBI didn't see the puday is on me. Aray ko. Daing bagong puday started in the old aquarium. Aray ko. NBI didn't see the puday is on me. Diba? Kinakabahan si Mike Defensor, mga karayuma.
Kasi nga po, kinakabahan siya dahil nag-donate din siya eh. Ngayong umaga, nag-post ng video si Marcoleta sa kanyang Facebook account. Ah. Aniya tila inuuna raw ang isang tulad niya naglalabas ng katotohanan kaysa sa mga taong may kasalanan sa Ano man nilabas na katotohanan yan, mga karayuma? Ha? Ano po ba nilabas na katotohanan? Ang proteksyonan, ang diskaya? Yung po ba? Sorry po being fair lang po tayo dito. Base sa mga tumatakbo sa mga pananalita at galaw nila. Ano ba ang tinalakay niya na para sa taong bayan, proteksyonan ang diskaya, gawing state witness? Ha? Gawing state witness ang diskaya, proteksyonan ang China against West Philippine Sea at Kalayaan Island? Ay pusang ina, ayoko na maging ganyan. Aray ko. Proteksyonan ang 18 kargador. Aray ko. Proteksyonan si Gutesa na ngayon hindi niya maiharap. Aray ko. Being fair lang po tayo dito. Ha? Being fair po, lahat po tayo dito. Sako po tayo ng batas. Ha, mga karayuma. Lahat po tayo dito, sakop tayo ng batas. Ha? At sa mga kapatid po natin na INC, alam ko po na kayo ay matitino at maaayos ang pag-iisip. Pero si Marcoleta po mismo ang naglagay sa kanyang ulo sa alanganin. Diba? Wala po tayong magagawa kahit mag-rally po dyan. Alam ko po yan. Pero gaya nga po ng sinabi ko, ito po ay ginusto ni Marcoleta. Masyadong pabibo, maepal, kaya nangyari sa kanya to. Aray ko. Tandaan nyo po, inuulit ko gaya ng sinabi ko, lahat po kayo ay iglesia ni Kristo. Hindi po kayo iglesia ni Marcoleta. Ha? Mapupulaan po tayo niyan. Kasi bakit po? Respeto po sa mga INC. Nirerespeto ko po ng sobra-sobra yan. Ang problema po, si Jinggoy po, Katoliko. Di dapat po, Katoliko rin po ay nagrally para kay Jinggoy. Si Ramon Revilla po ay Katoliko. Dapat po ang mga Katoliko ay nagrally rin kay Revilla. Aray ko. Pasensya na po kayo. Kasi ganun po ang naiisip ng tao. Diba? Nandun po tayo, mga karayuma, sa totoo lang. Kasi kung kakampihan po natin ng isang Marcoleta, madudungisan po ang reliyon. Aray ko. Madudungisan po ang reliyon, kaya po hiniwalay yan sa ating saligang batas. Hiwalay ang estado, hiwalay ang simbahan. Pero nakakalungkot po na simula nang i-announce ni Ombudsman ang ating pag-aresto kay Marcoleta etong linggo, ayan po, nagrally sa EDSA. Pinuno po yung EDSA at ang matindi po, wala pa raw permit. Yun ang malupit. Sabi ko nga po kanina, lahat po tayo ay sakop ng saligang batas. Wala po tayong problema kung siya ay, wala po tayong problema kung harapin niya to. Hayaan nating lutasin to, hayaan nating gumulong ang batas. Kasi mabubutasan tayo dyan na pinagtatanggol natin porket kaanib natin. Aray ko.
Kung talaga pong malinis siya, harapin niya. Hindi po yung nagtatago siya sa reliyon. Aray ko. Yan lang naman po ang ating masasabi. Huwag tayong magtatago sa reliyon, iba po yan. Estado po ang nananagutan dito, hindi reliyon. At magkakaroon po ito ng masamang epekto sa reliyon. Bakit kamo? Bakit natin pagtatanggol yan? Isang membro yan. At ang sabi pa nga, 'di ba, na ang anumang kaanib ay bawal sa politika. Aray ko. 'Di ba? Bawal na yung ginawa niya, pumunta siya sa politika, pinagtatanggol pa dahil involved siya sa nakawan ng pera. Yan lang naman po ang katotohanan na gusto natin parating. Hindi po natin dinudungisan ng iglesia. Ang problema po natin dito, mga karayuma, is nakakalungkot naman. Dapat si Jinggoy sinuportahan ng Katoliko, si Rebilla, si Bunuan. Dahil sila ay kaanib din ng Katoliko. Aray ko. Oh, bakit ganun? Pagdating kay Marcoleta, parang special child. Hindi po ganun. Ang mahirap po, madadamay tayo sa politika, kaya nga po yan ang iglesia. Nababash po sa buong social media. Aray ko. Diba? Ayan po ang nakakalungkot na sentimiento ng mga taong bayan ngayon. Sa isang tao may nagrarally, kung saan ako sino Marcoleta lang na kumakampi sa China. Marcoleta na ang sinasabi, magiging bayani si Digong, papalitan si Jose Rizal. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko. Halimbawa, isa kang iglesia. Ako mismo, hindi ko idadamay ang reliyong ko sa ganitong issue. Iba to Iba to, mga kababayan. Iba to. Haharapin ko yan. Ba't ako magtatago sa iglesia? Aray ko. Diba? Tama, mali. Hindi ako magtatago doon. Haharapin ko yan. As much as possible, pinagkatiwalaan ka na nga na gagawin mo ang lahat. Diba? Pinayagan ka di umano na tumakbo, may basbas ka. Hindi dapat hinusayan mo. Ginalingan mo. Aray ko. Hindi. Ikaw ang nagdudulot ng dungis diyan sa iglesia. Aray ko. Sa totoo lang po tayo dito, mga karayuma. Sa totoo lang po tayo dito. Alam ko maraming mabubuting iglesia ni Kristo. Napakarami po. Malawak ang pag-iisip. Kung ikaw ang napili ng iglesia, dapat ayusin mo. Bilang lingkod bayan, hindi. Lahat po ng ginawa niya. Pagkampi sa China, pagpalit kay Jose Rizal. Aray ko. Oh. Pag-alis sa West Philippine Sea. Pag-alis sa Pag-asa Island. Pagkampi sa mga Duterte. Legit, kitang-kita. Humanda daw ang mga pupunta sa impeachment, mananagot kapag kinunbik si Sara. Aray ko.
Alam nyo, nakakalungkot po yung mga bagay na ganito. Hindi po tayo, hindi po kayo, hindi po tayo, hindi kayo. Iglesia ni Marcoleta. Iglesia po kayo ni Kristo. Aray ko. Doon po tayo sa katotohanan na ang kinakampihan natin, siya mismo ang naglaglag sa sarili niya. Ang hirap po kampihan ng taong ganyan. Pinagmamalaki niya, pinagyayabang niya na hindi niya sinunod yung batas. Paano mo kakampihan yan? Aray ko. Pinagyabang niya na hindi niya sinunod yung batas. Pinagyabang niya na dinonatean siya. Sinunod niya yung nag-donate. Hindi niya sinunod yung batas. Paano mo kakampihan yan? Aray ko. Una pa lang kitang-kita nyo na po, peke eh. Peke ang ugali, peke ang buhok. Ako sobrang nire-respeto ko po ang Iglesia ni Cristo. Nire-respeto ko po sobra-sobra. Pero yung si Marcoleta po, nakikita nyo naman sa akin, nakikita nyo po araw-araw, kung gaano ko po i-debunk ang mga kasinungalingan niya. Hindi ako pabor dyan. Hindi ako pabor dyan. Mga kababayan, managot ka kung mananagot ka. Dahil ako mananagot ako kung mananagot ako eh. Aray ko. Kayo, mananagot kayo kung mananagot kayo, pero hindi ka pwedeng magtago sa religion. Aray ko. Hindi ganun ang batas. Na kapag naalanganin ka, magtatago ka sa religion mo. Aray ko. Dahil kung may tamang utak ka at hindi ka aso, mga kababayan, mga karayuma, kung may tamang utak ka at hindi ka asong ulol, eto mga kababayan, kung may tamang utak ka, ikaw mismo ang magko-comply sa sarili mo dahil alam mo naman mismo ang ginawa mo eh. Alam mo mismo ang ginawa mo. At ang ginawa mo ay pinagbabawal sa batas. Hindi mo nahahayaan ang reliyon mo ay madamay. Ang hirap ipaglaban yan. Isang mayabang na aminadong siya ay kumubra ng pera. Aray ko. Oh. Ang hirap po ipaglaban yan. Kung ako lang naman yan, mga kababae, susuko ko sarili ko. Sasabihan ko, huwag kayong makialam dito. Ito ay isyong politikal. At ang simbahan ay hindi nakikialam sa isyong politikal. Eh hindi. Siya, nagtatago siya. Ginagamit niya. Aray ko. Tandaan nyo, mga karayuma, i-convert nyo rin po ito sa sarili nyo. Kapag kayo nakaalanganin, sa tingin mo hindi ka rin magko-comply sa batas, magtatago ka sa Katoliko, magtatago ka sa Jesus is Lord, magtatago ka sa KOJC? Ha? Eh putik, okay pa pala si Kubuloy. Aray ko. Si Kubuloy po sumuko para hindi madamay yung KOJC. Eh si Marcoleta po, ginagamit ang reliyon niya. Aray ko. Diba? Kung tutuusin, kung titimbangin mo, ikaw ang may gawa ng indulto. Tapos ikaw ang parang biktima? Aray ko. Yan po ang ating ano dyan. Kaya sa ating mga kapatid dyan na INC na nasa EDSA, sumunod po tayo sa batas. Dahil wala po tayo magagawa, hindi po tayo above the law.
Lahat po tayo dito apektado ng batas. Sumunod po tayo. And wala po tayong magagawa. Ang pangit naman, madadama yung reliyon natin sa isang taong nuknukan ng kayabangan. Madadamay po yung reliyon natin sa isang taong mas mahal ang China kaysa sa Pilipinas. Aray ko. Ang pangit naman po, madadamay yung reliyon natin sa isang taong mas bayani si Digong kaysa kay Jose Rizal. Aray ko. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Diretso. Ng flood control projects. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Anong pinaglingkuran mo? Ano pinaglingkuran mo? Pinaglingkuran mo mga Duterte, aw-aw. Aba, Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala. sino nagkasala? Si Gutesa. Dala-dala yung script mo. Saan ka po makakita? Isang witness, binibigyan ng script live na live. Nagalit pa. Nagalit pa. Binigyan niya ng script, hindi binasa maigi, hindi pinag-aralan. Nagalit pa siya. Aray ko. Anong sabi niya? Kung ano ang nandyan, yun ang basahin mo. Aba, ang galing. Aray ko. Tapos sinasabi niya, si Diskaya gawing state witness. Ang galing. Aray ko. Ang galing. Yung ubod-ubod ng pagnanakaw na Diskaya gawing state witness. Anong ginawa ngayon ni Lacson? Pinakulong mag-asawa. Ganun po dapat. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Nanawagan din siya sa kanyang mga taga-suporta na huwag pumayag na baluktutin ang katwiran. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Rimulya. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you Tama. are witness to the actuations of the guy. Of how Tama, hindi po tayong may kasalanan dito. Hindi po tayo may kasalanan. Bunganga ni Marcoleta ang may kasalanan dito. Ang bunganga po ni Marcoleta ang may kasalanan dito. Siya po ang nagyayabang-yabang na kumukubra siya ng pera at sa mga donasyon. At imbis na aminin niya, na dideklara niya, hindi niya diniklara. Bawal yun eh. Anong gagawin natin? Kakampihan natin yan? Na gumawa ng pinagbabawal? Eh wala naman po makakalagpas sa batas eh. Aray ko. Kung kakampihan natin ng gawa ng pinagbabawal, para saan pa po yung batas natin? Aray ko. Diba? Kung hindi po natin kakampihan yan, para saan po yung batas natin? Kung hindi natin i-implement, para saan po yung batas natin? Kung hindi natin susundin, ano pang silbi niyan? At hindi naman po tayo hahabulin ng batas kung wala naman tayong ginawa. Aray ko. what he has said in public.
Si defensor naman dati nang iginiit na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Patuloy naming sinusubukang kunin ng panig ng iba pang personalidad na binanggit ng ombudsman. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice. Ikulong mo rin yan. Ikulong mo yan, Ombudsman. Ikulong mo yan. Joel is Lord. Or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Chis Escudero. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya mo ng infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of... Alam nyo kay Bonoan, medyo, if ever, matanda na kasi. Sobrang tanda na ni Bonoan. And, magiging valuable po, siguro, ang mga informasyon bilang DepEd ay DPWH secretary niya. Para sa akin, 50-50 ako dito kay Bonoan na gawing state witness. Kasi, unang-una, siya DPWH secretary. Talagang dapat siya managot dahil hindi kakalat to kung hindi po siya talagang naging mandarambong. Ang problema po is matanda na. At nakikita naman po natin, hindi naman maduduga yon na tumataas ang dugo niya at maraming nararamdaman. So, if ever, ang pinaka the best way po ay gawin din state witness. 50-50 tayo dyan. Kasi, kapag si Bonoan po kinulong at namatay, medyo mababali po ang mapipilay ang investigasyon dito sa flood control. At kapag nawala na nga si Bonoan, wala pa si Cabral, medyo mahirap po itayo ang investigasyon sa flood control dahil sila po ang utak. Isa sa mga utak ng flood control. So, much better na isecure na lang muna si Bonoan at alagaan po ang mga infong dala-dala ni Bonoan through witness protection program. Medyo 50-50 tayo dyan, pero ang mahalaga kasi yung informasyon. Katulad po ni Cabral na wala na tayong mapigang informasyon. Gaya nga nung nadadamay si Pulong, biglang nawala. So dito, habang nandiyan pa si Bonoan, wag na lang natin hayaang bumigay at mamatay. So, medyo magandang move po ang ginawa ni Ombudsman dito. Kasi mas marami tayong pakinabang sa impormasyon niya. Kung nakakulong siya at siya'y bumigay doon, mapipilayan ang flood control. Medyo okay yun. Former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness. Kaya iuurong na ng ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases.
bayan hindi inisip